Amen. Praise the Lord. Dalago ng Diyos, purihin po ating mahal na Panginoon. God bless you po ating beloved Brother James. Tayo ba lahat ay manalangin? Praise the Lord. Dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama Banal, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus Kristo. At sa unang dalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, salamat pong marami sa dakilang araw na ito na binigay mo sa amin. Malaya kami magpuri, magpasalamat sa iyong banal na pangalan, madamang iyong banal na presensya. Maipabot namin ang naming taus-pusong pasalamat sa kagandang loob mo sa bawat sa amin, O God. Muling narito kami, minsan ba patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, at minsan pagpalain mo yung banal na salita namin mapag-aralan sa oras na ito. Alisin mo po, O Diyos, ang lahat ng gawa ng kaaway, mga hadlang, pag-alinlangan, doubts, unbelief, confusion. We command you to cast out. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. First and foremost, the highest greeting of praise, honor, glory, thanksgiving, and worship, majesty to the Most High God, our loving Creator, our dearest Jesus Christ. Everybody say amen. And you always acknowledge to give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. And we always remembering and cherishing the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. And to the beloved Almeida children, and to their respective families, and to beloved webcast viewers, o kanatong tanan, mayong hapon, palapakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Kindly open your Bible, mga minamahal. Dito po tayo, mga kapatid, sa aklat ng 1 John chapter 5 verses 4 and 5. 1 John chapter 5 verses 4 and 5. 1 John chapter 5 verses 4 and 5. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Amen. Unang 1, Kabanatang 5, ang talatay 4 hanggang 5. Sabagat ang sino mga pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makaridbay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Amen. Mapalapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Sa oras na ito, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, pakinggan natin ang mensahe ng salita ng Diyos. Ito sinasabi ng banal na kasulatan, faith that overcomes the world. Everybody say amen. Faith that overcomes the world. Sa dalawang bagay ito, word and our faith. Ang sanlibutan at ang ating pananampalataya. So pag-aralan natin ng maigi, mga kapatid. Sabi po ng banal na kasulatan sa ating nabasa, ang mga ipinanganak ng Diyos sa Diyos ay magtatagumpay sa sanlibutan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ang mga tunay na naglilingkod sa Diyos, ipinanganak sa mahal na Panginoon, ibig sabihin yung mga na-born again, o ipinanganak na muli sa pananampalataya, sila ang magtatagumpay sa sanlibutan. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Amen. So pag-aralan natin ng maigi, mga kapatid, sapagkat ang buhay natin, mga minamahal, sabi nga ng Biblia na, my people are destroyed for lack of knowledge. So kailangan nating maintindihan ano po ang sanlibutan at anong pananampalataya na ating dapat isagawa upang magtagumpay tayo sa sanlibutan. Ang sanlibutan, mga minamahal, sabi ng 1 John chapter 2 verse 15 up to 16, kindly. 1 John chapter 2 verses 15 and 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.
For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Amen. Unang Juan, Kabanatang 2, ang talata 15 hanggang 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, niya ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen. Amen. Palabakan natin ang salita ng Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan, huwag nating ibigin, love not the word. Huwag nating ibigin ang sanlibutan, maging ang mga bagay na sa sanlibutan, at ang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. So, sino mang umiibig sa sanlibutan, mga minamahal, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. So, kung ating matanggap upang tayo po'y ibigin ng Diyos, huwag nating ibigin ang sanlibutan. The word, the term words, mga minamahal, ito po sinasabi na often refers to the vast system of this age that Satan promotes and that exists independent of God. Amen. Ang sanlibutan pala, hindi itong mga bagay nating makikita, mga punong kahoy, mga bagay-bagay dito sa daigdig, hindi po yan ang sanlibutan. The term word, ibig sabihin, mga minamahal, ito po ang mga sistema na ginagamit ni Satanas para maging kalaban niya ang Diyos. Amen. Para maging kalaban niya ang Diyos, ang salita ng Diyos, at ang mga anak ng Diyos. Amen. So in this age, sabi po, Satan uses the word ideas, desire, culture, sports, agriculture, medical profession, mga minamahal, itong tinatawag na art o education. Marami pang mga minamahal, mga music, economic system, entertainment, passions, mga religions, sports, mga minamahal, ginagamit ni Satanas to oppose God, mga minamahal. To oppose God is people and His word, amen, and His righteous standard. Ang ginagamit ni Satanas ang mga bagay na ito to oppose God, His word, His people, His righteousness, and spiritual, tinatawag na righteousness standard. Kaya po mga minamahal, dapat nating maintindihan ano ba ang relasyon ng Kristiyano sa sanlibutan. Ano bang dapat nating gawin habang tayo nabubuhay dito sa daigdig na ito. Amen. Ito po ang sabi po ng banal na kasulatan, Satan uses the word ideas, ang music, ang entertainment, ang iba't ibang mga bagay sa mundong ito para to oppose God, upang kumalaban sa Diyos, sa kanyang banal na salita, and to His people, and to the righteous standard of God. So mga minamahal, ano po ang mga kapatid ang ginagamit ng Satanas? Like for example, Satan will use medical profession to promote tinatawag na killing of unborn babies. Amen. Satan use agriculture, mga minamahal, to produce, mga minamahal, tinatawag na destroying drugs like narcotics, mga minamahal, amen, and alcohol. So itong mga bagay na ito, sabi po mga minamahal, ginagamit ni Satanas, educational systems, Satan use educational systems to promote ungodly and humanistic philosophy. Amen. O mga kapatid, fashion industry to break down modesty, and entertainment media to undermine biblical moral standards. Itong lahat ginagamit ni Satanas minsan para to oppose God, ang kanyang layunin para kumalaban lamang sa Diyos, sa kanyang salita at sa kanyang katwiran ng Diyos. Kaya dapat nating maunawaan, mga minamahal, mga Kristiyano, ano ba itong sanlibutan na ito nating ginagalawan, mga kapatid? Free ba tayo sa sandaigdig na ito na gawin ba natin ang lahat nating gustong gawin? I-enjoy ba natin
ang sanlibutan, kagaya ng mga ginagawa ng mga taong wala sa Diyos. Yan ba ang Kristiyano? Yan ba dapat natin gawin din, kagaya ng ginagawa nila? So tayo po mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, love not the world, all the things that in the world, and what are the things that in the world? The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Iyan mga bagay na sa sanlibutan, lust of the eyes, ano ng mga bagay na makakapag-akit, ma-enjoy mo ang iyong sarili, subalit ito'y kasalanan, bawal sa atin. Amen. Yung mga tinatawag na mga pornography, mga minamahal, amen. Mga sex sins, mga minamahal, yung pong mga ganyang mga bagay, yung mga makikita natin sa sanlibutan. Yung minsan may mga sports na patay, mga minamahal. Hindi po pwede sa atin, mga anak ng Diyos, ever see, amen. Yung mga bagay na yan, sabi ng mga lust of the eyes, lust of the flesh. Yung pong lust of the flesh, mga minamahal, basahin ko lang po ng kaunti. The lust of the flesh, mga minamahal, this includes impure desires and running after sinful pleasures and sensual gratification, mga minamahal. Yung lust of the flesh, this refers coveting or lusting after things that are attractive to the eye but forbidden, amen, by God, including the desires of read about, mga minamahal, or watch that which gives sinful pleasure. In the present modern age, this includes the desire to entertain oneself by viewing pornography, violence, ungodly conduct, rudity, or immorality on stage, cinema, television, videos, internet, or magazines. Amen. Ito pong mga bagay na sa matalipitan ng mata, lahat ng bagay na ito ay ipinagbabawal sa mga anak ng Diyos. Mapalapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Another thing, yung pride of life. Yung pride of life, mga minamahal, this refers to subtle pride and arrogance that often arises with wealth or material blessings, positions of power, promotions, personal achievements or honor, and self-sufficient independence. It is the spirit that seeks to exalt and glorify or promote oneself in life. It is the opposite of submission that seeks to exalt, glorify, or submission to God and His Word, a humble, trusting God in all our ways. Palapakan natin ang salita ng Diyos. Ito po yung lahat ng mga lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan ang mga bagay nating bantayan, mga Kristiyano, sapagkat kung inibig mo ang sanlibutan, wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Kapag inibig mo mga bagay na ito, hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Ever see, amen. Pag inibig mo ang sanlibutan, nag-enjoy ka sa sanlibutan, wala sa iyo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Mag-grieve ang Holy Spirit sapagkat ayaw ng banal na Espiritu Santo na ikaw, Kristiyano, ibigin mo ang sanlibutan. Kaya sa ating mga Kristiyano, be separate, sabi ng Biblia, for God is holy, we must live holy. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay banal, so dapat tayo mga anak ng Diyos mabuhay din sa pamumuhay na may kabanalan. Tanggalin natin lahat ng mga bagay na ito, mga minamahal, upang sabi po ng Biblia, that the love of God shall remain in you. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa atin. Amen. Ang sanlibutan, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, Satan is the God of this present world system. Si Satanas, siya ang God, siya ang Diyos of this present world system. Siya ang promoter nitong lahat. Amen. Kagaya sa panahon ni Noah, during the days of Noah before the flood, sabi po ng Biblia. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ng mga tao noon nag-enjoy, nag-inom, nagkasadya, naglipay, amen, nabubuhay sa kasalanan. And God saw the wickedness of man is great, sabi po ng Biblia, and God pronounced judgment upon the world. Kaya po mga minamahal, sinalot ng Diyos ang sanlibutan sa panahon ni Noah. Dahil ang mga tao doon, nabubuhay sila sa sanlibutan, sa makasanlibutang buhay. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Biblia, they drinking, marrying, amen. So nag-inom, nagkasadya,
walang panahon sa Diyos. Kaya ang sabi po ng Satan is the God of this present world system. From the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Amen. Ikalawang Korinto, kabanatang 4, ang talatay 4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsampalataya upang sa kalihuwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So ito po ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid. So in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Sabi po ng Biblia, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. So ang sanlibutan, si Satanas, Satan is the ruler, is the God of this present world system. Si Satanas, siya ang Diyos ng makamundong gawain dito. Siya ang promoter ng lahat ng bagay na ito. Sabi nga, ang sports daw ang promoter si Satanas. Yung mga patay na mga sports, ang promoter daw ni si Satanas. Yung mga music na mga makasanlibutan, mga tugtugan, ang promoter yan si Satanas. Ibig sabihin, lahat ng mga contrary sa kalooban ng Diyos, ang promoter niyan daw ay si Satanas. Kaya nga po sabi ng banal na kasulatan, Satan blinded the minds of them which believe not. Binulag ni Satanas ang mga kaisipan ng mga tao. Kaya nga pinapangaral ang salita ng Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sapagat ang Ebanghelyo, sabi po ng banal na kasulatan, ipangaral ang salita ng Diyos to open their eyes, amen, para mabuksan ang kanilang mga isipan. Satan blinded the eyes of the unbelievers, mga minamahal. Binubulag ni Satanas ang mga kaisipan ng mga tao. The unbelievers are blinded to the reality of their lost and perishing condition, amen, and to the truth of the gospel. Binulag ni Satanas ang mga tao sa sanlibutan upang hindi maintindihan ang salita ng Diyos. So, to preach the gospel, mga minamahal, to open their eyes, amen, para mabuksan ang isipan ng tao. Para sarado ang isipan ng tao. Ulitin ko po, Satan is serious in his desire to deceive people and bring soul into eternal damnation. Satan, mga unbelievers are blinded to the truth. Amen. Kasubalit, napakabuti ng Diyos sa pangangaral ng salita ng Diyos na buksan ang ating pangunawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya hindi maliit na bagay na tayo po ngayon ay nakaunawa na sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi basta-basta ang sakripisyong ginawa ng mga tao ng Diyos. Mga tao na ginamit ng mahal na Panginoon para tayo mamulat sa katotohanan. Once upon a time, bulag tayo sa katotohanan. Tayo po itatapon sa impyerno, subalit may mga tao nga tumangis, umiyak sa Diyos kasamang mahabang pag-ayuno. Humikbi sa mahal na Panginoon para ipangaral na mayroong kapangyarihan ng salita ng Diyos para mga tao na bulag sa katotohanan, mabuksan ang kanilang kaisipan, maintindihan nila at ang pag-ibig ng Diyos ay mananahan sa kanila. Maramdaman nila gaano kabait ang ating mahal na Panginoon, gagaling mga karamdaman. Ang pastor, ang preachers ng Diyos, mga ngaral ng Diyos, mga minamahal, hindi basta-basta mag-drive out ng mga demons. Sabi ng mahal na Panginoon, you cannot cast out demons without prayer and fasting. Hindi sa magitan ng galing, you cannot cast out demons without prayer and fasting. You cannot cast out demons of pride, demons of unbelief, demons of vices without prayer and fasting. Kaya mga totoong alagad ng Diyos, mga minamahal, ang ating beloved parents in the Lord, kasama ang mahabang pag-aayuno para ma-drive out ang mga demons of unbelief. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Ebarsiman. Kasi po ng Biblia, Satan, mga minamahal, the Word and the true church, mga minamahal, are two distinct group of people. The Word is under Satan's dominion. The church belongs exclusively to God. Ebarsiman. Ang sanlibutan ay kay Satanas. Sabi ng banal na kasulatan, kaya kung ang tao nabubuhay sa makamundong gawain sa sanlibutan, siya kay Satanas. Ebarsiman. Ang church, tayo, palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. The church belongs to God. Ebarsiman. Ang iglesia ay sa Diyos. Tayo po mga minamahal, anak ng Diyos. And the church has, mga minamahal, the people of God as a future hope, the glorious appearing of our great God, the rapture. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang church, mga minamahal, sabi po ng Biblia, mga minamahal, belongs exclusively to God. Tayo po'y pag-aari ng Diyos, mga anak ng Diyos, mga katauhan sa Diyos. People, sabi po ng banal na kasulatan, the chosen people of God. Pinili ka ng mahal na Panginoon upang maging kasama sa iglesia ng Diyos. Nandito sa iglesia ng Diyos ang kapangyarihan. Binigyan ng Diyos sa atin ng beloved parents in the Lord, beloved children, mga minamahal, to perfect the saints, to perfect the church, Ebarsiman. Para mahingpit ang mga balaan, maging masunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya dito mga minamahal, itinuturo natin mga minamahal para maperfecto ang church. Sabagat sabi ng Biblia, ang church na walang kapintasan, kulubot, mantsa, ang dadalhin ng Diyos sa langit. Ebarsiman. So pag tayo po nandito, tawag sa ating church. Ibig sabihin ng church, fellowship of the saints. Ebarsiman. People of God. Represent by the people of God. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ang church. Kaya pag church, mga minamahal, itinuturo natin lahat ano ang dapat nating gawin upang tayo po'y makasunod sa kalooban ng Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise the Lord. In the world, believers are strangers and pilgrims. Tayo po mga anak ng Diyos ay mga estranghero lamang. 1 Peter chapter 2 verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Amen. Unang Pedro, Kabanatang 2, ang talatay 11. Mga minamahal, ipinamamanik ko sa inyong tulad sa mga mangingibang bayan at sa paglakbay na kayo magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Amen. Ever shout, praise the Lord. So beloved, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. Mga iniibig, sabi ng banal na kasulatan, ipinamamanik ko sa inyo na mga tayo po'y mga manglalakbay, mga estranghero, lumayo tayo sa tinatawag ng fleshly lust which war against the soul. Kaya po mga minamahal, tinuturo natin ito, abstain from all appearance of evil. Layuan ang lahat ng anyo ng kasamaan, Ebarsiman. At ang sabi ng banal na kasulatan, sabi mo ng Biblia, mga minamahal, believers must not yoke with those who participate in the world's evil system. Sabi po ng Biblia, ang mga Kristiyano, 2 Corinthians 6:14, mga minamahal, must not yoke with those who participate in the world evil system. Be ye not equally yoked together with the unbelievers, sabi po ng Biblia. For what fellowship hath righteousness with the unrighteousness, and what communion hath light with darkness? So tayo po mga minamahal, pwede tayong makig-amigo, amigo lang. Pero di tayo pwedeng makiuyon sa ilang buhat kung sayop. Ebarsiman. Amen. Di masamang magkaroon ng friends, pero kapag magkaroon ka ng kaibigan na masasama, it is, tinatawag kini mga minamahal nga, curse. Dahil napakadelikado, Ebarsiman. So, ang bibig kong sabihin, pwede tayong makimigo nila.
Pwede tayong maging kaibigan. Pero gumawa ng gawa nila na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, basahin natin sandali. Kindly po, mga minamahal, praise the Lord. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Be ye not equally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Amen. Ikalawang Korinto, kabanatang 6, ang talatay 14. Huwag kayong magpamatok sa kabila ng mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katawiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Amen. Amen. Maliwanag po, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ano bang pagkikisama ang katwiran sa hindi matuwid at anong pakisama ng kadiliman sa kaliwanagan? Tayo po ay tinatawag na light of the word. Everybody say amen. Sabi po namin, tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Mga minamahal, tayo ang asin ng sanlibutan. So mga minamahal, bilang ilaw ng sanlibutan, kailangan magliwanag ang buang ilaw na si Kristo ang tumawag sa atin. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Para makita nila ang kaibahan. Everybody say amen. So mga minamahal, po ang ibig sabihin ng huwag tayong makipamatok sa yugo o sa pamatok ng mga sanlibutan. Mag-iba tayo, sabi po ng Biblia. Be separate to them. Amen. Maghiwalay tayo. Ibig sabihin, sa kanilang mga gawain, hindi naman yung maghiwalay na ayaw mo na silang kasamahin dahil sila hindi Kristiyano. Hindi po ganon. Makisama ka sa kanila, pero sa mga gawang hindi ayon sa kalooban ng Diyos, umiwalay po tayo. Huwag tayong makipamatok sa pamatok ng mga hindi mananampalataya. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. From the Word, sabi po ng Biblia, Christians may experience trouble. Sabi po naman, in this world, you shall experience trouble. Sa sanlibutan ito, meron affliction, meron trouble. Sapagkat may mga persecution. Everybody say amen. Amen. Kagaya na nga maranasan minsan, meron mga pag-uusig dahil tayo na sa Diyos. So in the world, you experience trouble. May trouble minsan, hindi na maintindihan. Kaya sabi po ng Biblia, in this world, you shall have trouble. Ibig sabihin, but be good cheer, for I overcome the world. Everybody say amen. Sa sanlibutan, meron kayong kapig-atian. Lakasan ninyo ang inyong pananampalataya. Dinaig ko na ang sanlibutan. Everybody say amen. Kung ang mahal na Panginoon, dinaig niya ang sanlibutan, tayo man na sumusunod sa mahal na Panginoon, ma-overcome din natin itong sanlibutan na ito. Everybody say amen. And the world system is tinatawag na temporal and will be destroyed by God. Ang sanlibutan, ito'y temporaryo lang ito. Kaya nga sabi ng Biblia, set not your affection on the things in this world. Everybody say amen. Sabi po, but focus on the Lord. Everybody say amen. Set your affection on the things on this world, for the things in this world are temporal. The world system is temporal, mga minamahal, and will be destroyed. Sabi na 2 Peter chapter 3 verse 10. Kindly po, mga kapatid. 2 Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Amen. Ikalawang Pedro, talatang 3 ang talatang 10. Darapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw ni ang nagsalangitan ng araw na iyan ay mapaparaan kasabay sa malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So ulitin ko, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Ang pagbabalik ng Diyos, kagaya ng ang rapture, kagaya lamang na tinatawag na magnanakaw sa gabi. Amen. In the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Everybody say amen. Ito palang daigdig na ating tinitirhan, lahat ng worldly system,
na ginagamit ni Satanas para kalabanan niya ang Diyos, kalabanan niya ang salita ng Diyos, kalabanan niya mga Kristiyano. Merong itinakdang araw, sabi ng Biblia, but the day of the Lord will come in the pit in the night, rapture of the church, then, mga minamahal, sabi po ng heaven shall pass away with a great noise, this element and this element shall met with fervent heat. Sunugin ng Diyos ang sanlibutan ito. So during the days of Noah, the Lord promised that He will not destroy the world at the same manner. Dahil ginunaw niya sa magitan ng baha. So sabi po ng Biblia, Noah found grace in the eyes of God. And we know the result of that favor. He and his family escaped from the flood. So we need to find grace in the eyes of the Lord. Not because of the threat of the worldwide flood, but the promise to the end of the world. This world will be melted in the fervent heat and burn. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Susunugin lang itong daigdig na ito, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, set your affection on the things on above. Tayo po mga Kristiyano, ilagak natin ang ating kaisipan sa buhay na wala hanggan, sa paglilingkod sa Diyos. Bigyan natin lalong dobleng pagpahalaga ang ating kaligtasan. Sapagkat ang daigdig na ito, lahat ito lilipas. Ever say amen? The world system, mga minamahal, is temporal and will be destroyed by God. Gugunawin ng Diyos ang daigdig na ito. So kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya that overcome the world. Paano tayo maging matatag na maglilingkod sa Diyos mananampalataya? Kung wala tayong beloved parents in the Lord, nagturo ng tamang pananampalataya. Tuloy, sunod-sunod tayo kay Satanas. Nabubuhay pa rin tayo sa makasanlibutang gawain. Tayo pa rin ang naghahari sa ating buhay. Pero pinagpala tayo ng Diyos. Itinuro ang tamang pananampalataya. Ever say amen. Faith that pleases to God. Ever say amen. Ang pananampalatayang nakalugod-lugod sa Diyos that overcomes the world. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pananampalatayang itinuro ng ating beloved parents in the Lord, ito'y sapat na upang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang pananampalatayang itinuro ng ating beloved parents in the Lord ay sapat na to overcome, to defeat Satan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pananampalatayang itinuro sa atin ng ating mahal na beloved parents in the Lord is the kind of faith that please Him, ever Amen, and overcome the world, the sinful nature, and the dominion of Satan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. We are blessed among blessed. Ever Amen? Kung walang taong nagsakripisyo at umibig sa Diyos, nanalangin, nag-ayuno at nangaral ng katotohanan, di sinsana mga minamahal, lahat tayo'y nabubuhay sa liputan. Ever Amen? Di sinsana noong araw, nandun pa rin tayo sa makamundong gawain, nandun pa tayo sa ating barkada, sa inuman, sa mga kalayawan ng laman. Pero tayo po'y pinagpala, natutuhan nating umibig sa mahal na Panginoon. Ayon, pinagpala tayo, alam na natin ano ang kalooban ng Diyos. Ever Amen. Ito ang pananampalatayang makapagtatagumpay sa liputan. Sabi ng banal na kasulatan sa unang versikulo, 1 John chapter 5, verse 5, mga minamahal sa ating nabasa. Sabi po ng Biblia, verse 4 and 5, kindly. Sabi po ng verse 4, and whatsoever is born of God, for whatsoever is born of God, overcometh the words. Ang ipinanganak sa Diyos ay magtatagumpay sa liputan. Ang ipinanganak sa Diyos, tayo po na ipinanganak sa mahal na Panginoon, natutuhan natin umibig sa Diyos, magtatagumpay sa liputan. Could just imagine how many years ka na naglilingkod ngayon sa mahal na Panginoon, hindi mo na binalikan ng bisyo. Ever say amen? You are overcomer. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. You become overcomer. You overcome the world system. Ever say amen? Magtagumpay ka sa sanlibutan. Kaya walang Kristiyanong talunan. Sabi nga ng Biblia, we are more than conqueror in Christ Jesus. Ever say amen? To those who overcome will enter into the kingdom of God.
Ang mga overcomer lamang sa Biblia, from the book of Revelation, kung ating basahin, marami dito mga overcomer. Ang mag-overcome kay Satanas, ang maka-overcome sa sanlibutan, ang maka-overcome sa kasalanan, sila lamang ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Subalit pinagpala tayo. We are more than conqueror in Christ Jesus. We are overcomer. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakaswerte natin. Our dearly beloved parents in the Lord taught to us the kind of faith that overcome the world, the sinful nature. Amen. And the dominion of Satan. The people are blinded to the reality of their lost and perishing condition and to the truth of the gospel. Subalit tayo po na mga anak ng Diyos, mga minamahal, pinagpala sa iglesyang ito. Naintindihan natin ang kalooban ng Diyos, namulat na tayo sa katotohanan. Be strong in the Lord and in the power of His might. Wala tayong ibang kalakasan ng Diyos lamang. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ever say amen. Sabi po ng Biblia, you can do nothing without Him. Only in Him we are complete. Amen. In Him we are overcomer. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating malaban. Kaya tawag sa atin mga Kristiyano, sabi ni Apostol John the Beloved, Panginoon, sino ba ito na parang mga damuhan sa dalampasigan na nakaputi, nakasuot ng mga puting damit? Yung narinig natin patutuwa kanina mga minamahal, sabi niya, mahal na Panginoon, wala akong pera. Mamaya mga minamahal, yung may-ari, meron pumunta rito, malaking tao nakaputi, binayaran yung kahoy para sa iyo na yon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Never see me. Amen. Sabi ni John the Beloved, Panginoon, sino itong mga nakaputi na ito? Ibig sabihin, righteousness. White, mga minamahal, ibig sabihin ng white robe. Ito pong katwiran ng Diyos na sa atin, never see me. Sila ang nagtagumpay sa sanlibutan. They are who overcome the world. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sila nagsagumpay sa sanlibutan. Tayong iglesia ang nagtagumpay sa sanlibutan. Dahil sabi ng Biblia, Peter, upon this rock, I will build my church. The church overcome the world. Never say amen. Ang iglesia ang magtatagumpay sa sanlibutan tayo. Kahit saan mo dali ng Kristiyano, ang binasabi ng Biblia, ang ipinahanak ng Diyos ay hindi magkasala. Kahit dalhin mo siya sa doon sa mga gitna ng mga gumagawa ng kasalanan, hindi siya makiayon. Bakit? Alam niya ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. We are blessed among blessed. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Magpatuloy tayo. Itong pananampalatayang ito ang magtatagumpay sa sanlibutan. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise the Lord. Habang tayo maawit, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon sa dakilang pagbabalang ibinigay ng Diyos sa atin sa araw na ito. Awitin natin mga minamahal. Ang awitin mga minahal, to your hands I commit myself. Again, never is amen. Ibigay natin sa Diyos ang ating buhay upang tayo magtagumpay sa libutan. Kindly po, mga minamahal. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. We belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong We worship you. to you.
promises forever. Oh Jesus, I believe in you. Oh Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh Jesus, I believe in you. Lord Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh Jesus, I believe in you. Oh Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live, with all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I will worship you. I will worship. I will worship you. Oh Jesus, I believe in you. Lord Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh Yes, Jesus, Lord. Hallelujah. We love you, Jesus. Hallelujah. We love you so much, oh God. Lord Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh Jesus, I believe in you. Oh Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. The reason that I live, The reason that I sing, with all I am. Tuloy ko na Diyos. Palapakan natong Ginoong may son. Praise the Lord. Hallelujah. Bago kita magampo sa atong mga panginanglan, mga minamahal, pamalandungan nato sa kamaayo ang Diyos. Ever Amen. Usay mga minamahal, mga benepisyo sa atong pagpangalagit kaniya maigsoon. Pagkamaayo sa Diyos sa atong kinabuhi maigsoon. Ug alang sa atong mga bisita karon, bulahan kamo mga minahal ko maigsoon kay gipili sab kamo sa Dios aron magiusa ta sa pagalagad sa Ginoo. Ever Amen. Ang Dios may nagtawag kaninyo, walay tao makaduol kaniya kundi pagtugot niya. Amen. Gitugot kini sa Dios karon kay pigipili kamo sa Ginoo aron mahimo kang anak sa Dios. Labaw pa sa anak sa presidente, labaw pa sa anak senador,
labaw pa sa anak sa mayor, anak ka sa Diyos, magapanunot sa gingarihan sa Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Inyong buhaton, simple ra. Mutuo ka sa iyong mga pulong, mutuo kita sa Ginoo sa iyong mga gisulti, o inulsulan nato ang atong sala. Daligdan ang sala, biyaan ang sala, kayang istrikto ang Diyos bahin sa sala. Kung mabuhi ka sa pagpakasala, ilabay ka sa impyerno. So ang Ginoo, di na gusto ang tao magpabilin sa kasalanan. Ikatulo ang bautismo sa tubig, uman sa atong pagsimba panimbahon karon, doon ay bautismo, kinilibre. Ilubog ka sa tubig, kanay tamang eksaktong bautismo para maugasan ang imong sala. O ang Diyos, magbautismo kaninyo sa iyong balang Espiritu Santo. Ibayong kamot sa atong mga bisita. Ilitok kini mga pag-ampo, sabat ka sa pag-ampo. Ilitok kini, Ginoong Jesus, salamat Ginoo sa imong pagtawag kanako. Ginoong Jesus, salamat imo kong gipili. Ginoong Jesus, ni ako karon sa imong tugmangan. Gidawat ko ikaw, akong manluluwas. Ginoo, Dios, ug hari sa akong kinabuhi. Ginoo, pasaylo ako sa akong sala. Ginoo, isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Imuan mo kung tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan. Kini ang akong gipangayo o gipasalamatan sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Amen. Magamputan sa itong mga bisita. Langit ng amahan sa unang pag-ampo sa umala pastor, Wildis Adalmeda. Panalanginan sila, O Diyos, kami dawat kanimo. Pasayluwa sila mga sala, O Ginoo. Imuan mo silang tinuod mong anak sa kasing-kasing o binuhatan. O isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. So, ang datay bautismo, pwede ka magbautismo. Para bautismoan ka sa tubig. Ang bautismo, dili ka ng kanyato nabunyagan na ta. Ang bautismo, ilubog ka sa tubig. Na sinina, ngayon yung isulob, di mabasa ang yung sinina, di mamubura. Akong pasabot, dalira kayo, o walay bayad. Ang kaluwasan, libre. Palapakan nato ang Ginoo. Magampo kitang tanan sa atong mga panginanglan. Isugid sa Diyos ang inyong mga kinanglan, mga kaigsunan, mga itagpasaylo sa Ginoo. Mga ikitagtabang sa Ginoo ang Diyos, magalikon ka nato, mas madasigon kita sa kayang pagpangalagad kaniya. Magampo kitang tanan. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, unang dalangin ng aming beloved Pastor Wildy Stradalmeda, Ginoo niya kami, O Diyos. Ginoo, pasaylo kami, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ano man naisip namin, naikilos, nabanggit, nagawa na hindi mo kinalugdan. Mahal na Panginoon, mahabag ka sa amin. Patawarin mo kami, O Diyos. Hallelujah. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aming mga dalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, O God, lahat ng kapatiran. Patatagin, palakasin sa kanilang pananampalataya. Dagdagan mo kanilang pag-ibig, katapatan sa paglilingkod sa iyo. Pangawakan mo sila ilayo sa karamdaman, mga sakit, mga gawa ng kaaway, mga panulapaypay. Pagpalain mo kanilang mga trabaho, mga negosyo, ang kanilang mga kabuhayan, maging sa kanilang kalusugan, mabang buhay pagkalo mo, iligtas mo ang kalamal sa buhay, ilayo mo sa karamdaman, COVID-19, alisin mo mga problema, O Diyos, mga bisyo, mga kainaan, gawa ng kaaway, in the mighty name of Jesus. Amen. Ipandong kamot sa inyong ulo. Ang tuong kamot, ipandong sa ulo. Doon mga problema, ibayong duha kamot. Sige, atong badlungan ng mga sakit, balatihan sa inyong lawas. Langit nung amahan sa ngalan mo, Ginoong Yesus, ug sa unang pag-ampo sa beloved pastor, among gigamit, Ginoong Yesus, ang imong alandungalan, ug among ginabadlungan tanang buhat sa kaaway, mga sakit, balatian, mga problema, mga pagduwa-duwa, mga kabugnaw, kaluyahon, hallelujah, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out, materialism, carnality, evil thought, anger, hatred, cast out, lukewarmness, cast out, in the name of Jesus. Hallelujah, vices began, lesbianism cast out, homosexuality cast out, in Jesus' name, problem be solved, in Jesus' name. Amen. Manindog kitang tanan, mga minahal, muluksod ang makasungat, singgit katag tulo ka beses, kusog, hallelujah, praise the Lord, para manglayas ang mga buhat sa kaaway, mga sakit, kanang hallelujah, ay kalimti, singgit, hallelujah, hallelujah, sa balay, bisag sa balay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, paghimaya ka na sa Ginoo, ever say amen,
Sige, dungan ta. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. God bless you po, minamahal. Tayo po'y dadako sa ating anak.